Kay mayong gabi sa tanan kalipay kita karon nga gabi nga nanapod tay higayon nga makatuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Salamat gyud sa padayon ninyo nga pagsuporta sa ato nga buhaton online gospel devotion. So karong gabi mo tuon na pud ta sang usa ka balaan nga pulong sa Ginoo diha gihapon sa Salmo. Ako basahon din Salmo 31. So mao ni ato nga tun-an karong gabi Salmo 31 versikulo 19. Murag dili maayo ako gunita na. Salmo 31 versikulo 19 ako basahon din pagkadala pagkadagaya sa mga maayong butang nga gitagana sa mga nagtahod o nagkahadlok kanimo. Kahibulungan ang imong gibuhat alang ni adtong midangop kanimo o kini makita sa tanan. So mao ni ato nga isgutan sa 31 verse 19. Ma-pray taw sa langit non og may gugmao nga Dios, salamat karong gabi sa pulong nimo nga amo na pud nabasa. Salamat sa kasing-kasing Ginoo sa mga viewers, mga friends namo Ginoong willing sa paghatag sa ilang gamayng oras for the sake sa imong balaang pulong karong gabi. Ginoo, ikaw gyud magpanalangin po diya kanila gamit ang pulong nimo nga makahatag dugang kahibalo namo Ginoo, espirituhanon may tungod sa imong attributes. And our prayer for this evening by this word, ma-appreciate namo Ginoo ang kaayo nimo sa among mga kinabuhi. Kang Kristo Jesus nga manluluwas sa among gitugyan ang tanan. Amen. Okay wala disturbo kayo pero hinay kayo ang ato nga sound. So karong gabi mao ni ang ato nga tun-an na pod ang balaan nga pulong sa Ginoo. God's abundant goodness and blessings. God's abundant goodness and blessings. Abundant, mag-ingon ka ganita nga abundant, ang word nga gigamit nini bugana or daghan o anytime naa dayon. Apa na siya kondisyon nga makita nato din sa mga tao ingon niya nga nagkahadlok kag nagsalig diya kaniya. So pasalamat ka nga isa ka ni ana nga nagkahadlok og nagsalig sa Dios kay nagpreparar ang Ginoo sa daghang mga panalangin alang diya kanimo, alang diya sa tanan. God's abundant goodness. So ari mga breakdown may tungod sa atong tema karong gabi God's abundant goodness and blessings. Ato unahon sa pagtuon ng God's abundant goodness. The verse highlights that God's goodness is not just plentiful, but it also reserved and ready for those who fear and trust in Him. Na dili ra kuno daghan gid kaayo, dili is not plentiful. Kung dili nga sobra pa diya gi-reserve niya, reserve sa mga ready to those who fear and trust in Him. Mao na ang iyang kondisyon sa Ginoo kung naakay pagkahadlok sa Dios o pagsalig sa Dios, naa siya mga blessings nga gi-reserve alang diya kanimo or alang diya sa ato kanato tanan. And then stored up for those who fear God.
Ari ato ni tun-an siya no ang word nga ang stored up for those who fear God. The phrase laid up for those who fear God suggests that God's blessings are kept and reserved like a treasure. Pero nang kwarta, gitaguan nimo sa bangko, anytime pwede nimo makuha, kay reserve nimo na para sa imo mga kinanglanon. The same as the blessings that God reserved to those mga tao nga ingon niya nagkahadlok diya kaniya. Ari ingon niya, no? Like a treasure for those who have a reverential awe and respect for Him. So kinanglanon kayo gyud ang imong pagkadlok sa Ginoo. Ang word nga fair, gigamit niya ang usa dinhi nga word is respect. Ang tinuod ka nga nadlok sa Ginoo, gina-respect nimo, gina sunod nimo ang mga sugo sa Ginoo. Good evening dia sa imo, Ma'am Moreno. So, thank you kayo karong gabi. So, another one is wrote for those who trust in Him. The phrase wrote for those who trust refuge or to take refuge in you, emphasizing that God actively works and provides for those who seek His protection and guidance. So, protection and guidance, gi-reserve na sa Ginoo diya kanato and ingon niya actively works. Ginahimo ginadayon sa Ginoo diya kanimo kung nagsalig ka diya kaniya. So tinuod man no kay kung wala kay pagsalig kaniya paano mag-works ang ang Ginoo. That is why one of the qualification gusto sa Ginoo nga tabangan kanya, i-provide kanya, i-proteksyonan kanya, giyaan kanya katong mga tao nga nag nagsalig diya kaniya. So hope and pray nga pinaagi niini madugang na pud ang ato kay balo karong gabi. Public display for goodness. Dili nga sekreto ra kayo sa Ginoo no. Kundili nga makita gyud sa tanang mga katawan ang word gani gigamit niya before the sons of men indicates that God's goodness and provision are not hidden or secret but are openly demonstrated for all to witness. So daghang mga tao gud makakita sa kaayo sa Ginoo sa mga tao nga nagkahadlok diya kaniya o nagsalig diya kaniya. So salamat o good evening diya sa inyo no sa kay Ma'am Taguan Hinubata, Ma'am Hinubata, and then sa kay Ma'am Lizel Bungay. Salamat sa inyong padayon nga pag-support. So mao ni karong gabi no. Pasalamat ka kay ang Ginoo nag-reserve diya alang kanimo, alang kanato sang iya nga ingon niya goodness and blessings kaayo sa Ginoo ug mga panalangin sa mga tawo nga nagkahadlok diya kaniya, nagrespeto diya kaniya, nagrespeto sa Ginoo. So ang word din nga gamit nga isa is reverence and trust. Reverence and trust, that is, the verse encourages readers to fear God in the reverential and respectful way, to trust in Him for protection and provision. Naa sa Ginoo ang tanan nato nga mga kinanglanon. Ang tanan nga gikinahanglan nato naara gyud sa Ginoo, protection, provision naara gyud sa Ginoo. So ang gusto ra sa Ginoo nga magkahadlok ta diya kaniya ug magsalig diya sa diya kaniya. Kay siya rang capable nato nga maka-able nato nga makatabang diya kanato adlaw-adlaw. So ang Psalm 31 verse 19
which read, "How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all on those who take refuge in you." So ang gina-emphasize niya din is this, emphasize the abundance and public natures of God's goodness for those who trust and fear Him. Ang last dia nga phrase ato makita, no? Kanang gitigom, kanang gi-reserve sa Ginoo nga kaayo niya nga mga panalangin for those who trust and fear Him. Sa mga tao ra nga nagsalig o nagkahadlok diya kaniya. So that is why, as I said nga, privilege ka kung nagkahadlok ka sa Ginoo, kay naa siya gi-reserve diya alang kanimo nga mga panalangin. Panalangin nga not necessarily sa imo ra kaugalingon makita, kundili ang public, ang tanang mga katawhan makakita sa mga panalangin sa Ginoo nga ginahatag diya kanimo. So mao na ang kano ang atong makita karong gabi, and then kari pa gyud ato nga padayonon sa pagtuon ang context aning Psalm 31. The psalm expresses David's trust in God during the time of great distress and persecution, highlighting God's faithfulness in the security found in His protection. Sa time ni Haring David, gi na-experience niya kung unsa kaayog yun ang Ginoo diya sa iya ka nga kinabuhi. Ang pagka reliable sa Ginoo, ang pagkakasaligan sa Ginoo, ang protection sa Ginoo sa panahon nga naa siya sa mga problema, sa panahon nga naa siya sa distress, mga persecution. Ana nga panahon nakita niya kung unsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi nag-intervene, nagtabang kaniya. And the same as sa atoa, may mga problema pod nga nagaabot diya kanato, and at that time ma-feel nato, ma-experience nato nga naay Ginoong nagatabang gyud diya kanato. So that is why pasalamat ta nga karong gabi, challenge na pud kini diya kanato nga wala ta diay ginapasagdan sa Ginoo. Naa siya'y gi-prepare alang diya sa mga katawhan nga nagkahadlok sa iya, nagsalig kaniya sa mga panalangin. Ang usa ka word nga gigamit niya dinhi is overall message niya is the verse encourage believers to trust in God's goodness and provisions. Mao ni ang ginabot niya ipasabot, no, kaning verse 19 nga ang mga tao, ang mga nagtuo diya sa Ginoo, ang mga tumutuo diya sa Ginoo, gina-challenge niya nga ang kaayo sa Ginoo nagapadayon, ang provision sa Ginoo adlaw-adlaw ginahatag niya diya kanato. Sa mga tao nga nahadlok diya kaniya, nagkahadlok og nagsalig kaniya. Ingon niya dinhi is knowing that he has abundant blessings in store for those who fear and trust in him, even in the face of adversity. May mga butang may mga problema nga nag-abot diya kanato, may mga circumstances nga mga difficulties nga nag-abot sa ato kinabuhi, naa ang Ginoo nagahulat diya kanato kung magpaduol ta diya kaniya. Na siya'y gitawag niya abundant goodness and blessings stored up in heaven nga mutai tabang niya diya sa mga tao nga nagpaduol diya kaniya.
And then ari pa gyud ato kuhaon ato devotional message karong gabi mao ni siya no ato devotional message. God's goodness is abundant. Mao na pirmi ato nga kwan nga hinumduman ibutang nato sa ato mga una-una kag kasing-kasing ang kaayo sa Ginoo is abundant. Abundant daghan o surpasses ang kaayo sa Ginoo. Sa Psalm 31 verse 19, how great is your goodness which you have stored up for those who fear you, which you bestow in the sight of men and those who take refuge in you. This verse highlights the vastness and richness of God's blessings. So daghan gyud ang naka-reserve nga mga panalangin sa Ginoo. Ingon nato ingon sa Biblia sa mga tawo nga nagkahadlok kaniya and then nagsalig diya kaniya. So, salamat gyud karong gabi sa mga reminders na pud diya kanato nga naay tay Ginoong andam sa pag panalangin diya kanato. Ngayong gabi diya sa kay ko ano ay mamalabi kay ang nining no kag sa kay Pastor Enrico. Salamat kayo sa inyong padayon nga pag-uban. Sa ari pa gyud ang ginasulti niya kana kunong blessings, kanang vastness and richness of God's blessings, emphasizing that He has prepared a treasure trove of good things for His people. So may naari ay mga kwano, mga maayong butang nga giandam sa Ginoo diya sa mga tao nga nahadlok og nagsalig diya kaniya. So, salamat sa balaan nga pulong sa Ginoo. Pastor Mar, salamat sa imo nga pag-uban na isan pa karong gabi. Okay, ari pa gyud ingon niya din ato nga refuge in times of trouble. Mao ni ang Ginoo. Ang Ginoo nga nag-promise nga nag-reserve siya sa mga panalangin alang diya kanato. In spite sa mga hardship sa ato kinabuhi, ang Ginoo nag-reserve sa mga panalangin. And then natay dangpanan, natay kapadulan ang Ginoo gyapon. Refuge in times of trouble. Na panahon nga naatay mga problema, panahon nga naatay mga difficulty sa ato nga kinabuhi, nga ang Ginoo nga pwede nato nga padulan. So the verse also speaks of taking a refuge in God, finding shelter and protection in His presence. Shelter and protection diya ra gyud sa Ginoo. So wala na iban nga pwede nato mapadulan, mapangayuan sang tabang ang Ginoo ra gyud. That is why this reminds us that in times of difficulty, we can find comfort and strength in God's unwavering love and care. Mao nang Ginoo. Andam siya sa pagtabang diya kanato in times of difficulty. Tungod sa iyang unwavering love and care. Nabalaka ang Ginoo diya sa tanang mga nahadlok og nagtuo gihapon diya kaniya. Ingon nato nga naa siya gi andam nga mga panalangin sa mga tawo nga nagtuo diya kaniya. God's goodness is for those who trust in Him. Muna permi ato hinungduman. God's goodness is for those who trust in Him. So kato ang kaayo sa Ginoo diya ra sa mga tawo nga nagsalig po diya kaniya. That is why the verse also mentions that God's goodness is for those who trust
to take refuge in Him, meaning those who place their faith and trust in His promises and guidance. Sa ato pa, ingon niya, sa mga tao ra nga nagbutang sang iya nga pagsalig diya sa Ginoo, nagtugyan sang iya, naghatag sang iya pagsalig diya sa Ginoo, kag nagsalig sa mga promesa sa Ginoo, mao nang makakita sang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So, another one is ingon niya din, this reminds us that we must rely on God's strength and wisdom, even when we face challenges and uncertainties. Last nga gigamit niya diya, even when we face challenges and uncertainties, ang Ginoo ra ato nga masaligan. Wala na tay lain pa nga masaligan gawa sa Ginoo. So that is why as far as the word of God is concerned, it reminds upon us nga salig ra talya sa Ginoo. Importante na gyud kay relasyon ngadto sa Dios. Kay kung wala kay relasyon ngadto sa Dios, dili pud ka gihapon mahadlok diya kaniya. That is why ang qualification sa Ginoo nga mahimo kang anak sa Dios is mutuo ka ug mo salig diya kaniya. Kaya tagan kaniya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. Kung anak ka sa Ginoo, then naay mga blessings nga giandam ang Ginoo diya kanimo. Ma-experience nimo ang kaayo sa Ginoo diya kanimo kay imo man siyang amahan. Pastor Noel, salamat karong gabi. Good evening diya kanimo. Okay, application. Ato application karong gabi. Let us remember that God's goodness is abundant and available to all who seek Him. Let us remember that God's goodness is abundant and available to all who seek Him. Mao nang kaayo sa Ginoo, no? Ato na i-claim nga kaayo sa Ginoo. Application i-apply nato na sa ato nga kinabuhi nga ang kaayo sa Ginoo is abundant. Word pagod nga uban nga abundant, bugana na sa Ilonggo nga term. I don't know sa Bisaya nga term sa uban. Pero maayo gyud, available to all who seek Him, sa tanan nga nangita sa Ginoo, sa tanan nga nagapaduol sa Ginoo. Ma-experience nimo ang kaayo gyud sa Dios diya kanimo. Pastor Hongko, salamat karong gabi sa pagpakiguban pud nimo sa Silay City. Sa repagad-ingon sa balang kasulatan is let us trust in His promises, take refuge in His presence, and live lives that reflect His character and love. Let us trust in His promises. Daghang mga promise sa Ginoo diya kanato. So ingon niya saligan nato kana, then take refuge, paduol kita diya sa iya. Siya ra man ang ato nga mapadulan. Gawas kaniya wala naman tay padulan panguban, palapitan nga iban. So and then ipakita pud nato sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw ang gugma sa Ginoo diya sa atong kinabuhi. So mao ni ang mga reminders na pud diya kanato karong gabi nga daghan siya di ay mga panalangin giandam apan sa mga tawo nga nahadlok og nagsalig ra diya kaniya. So kung wala ka nagsalig diya sa Dios, then dili nimo ma-experience ang goodness sa Ginoo and then ang mga blessings sa Ginoo. Good evening diya sa kay Dailosi sa Davao. Salamat sa inyo imong padayon nga pag-support.
Okay, lessons. Kay naatay gamay na lang ato nga time is lessons nga makuha nato karong gabi. The same is God's goodness is abundant and stored up. Munang mga lesson nato nga makita karon gabi na ay dalag ko nga mga panalangin nga kaayo sa Ginoo nga giandam, stored up, giandam sa mga tawo nga may kahadlok og ah, pagtahod diya sa Dios. Goodness is bestowed publicly. Makita sa mga tao, not ni sarili nga ikaw ray makakita kundi ang tanang mga katawhan nga makakita sa imo ma-reflect diya kanimo ang kaayo sa Dios diya sa imong kinabuhi. God's goodness is bestowed publicly, the phrase, in the sight of all men, emphasizes that God's blessings are not hidden or secret, but are made known and visible to all. Maunang blessings. Usbon nako pero sa mga tao nga nahadlok sa Ginoo og nagsalig kaniya. Mag-ingon ganita nga kahadlok, not necessarily nga mudalagan ka, kay lahi ang pagkahadlok kung naiiro nga mamaak, kagton ka sang ido, then madalagan ka. Munang kahadlok kung sa ido. Pero kung mahadlok ka sa Dios, then mapalapit ka diya sa Ginoo. Maalagad ka sa Ginoo kay nahadlok man ka sa iya. It serves as kuan nimo kanang pasalamat nga naa kay Ginoo nga nagatabang diya kanimo. Mao nang gusto sa Ginoo gyud nga mahimo tang mapinasalamaton nga mga katawhan. Good evening diya sa kay Roger. Salamat sa imong pag-uban karong gabi sa kay Ma'am Sylvia Salanap, akong classmate sa high school. Salamat sa imong pakig-uban bisan pa karong gabi. Okay, napatay gamay nga oras. God's goodness is a source of strength. Ang God's goodness is a source of strength. Some encourages believers to have confidence in God's goodness and to seek refuge in Him, knowing that He will provide for them. Mauna ato pirmi ngayon naon-naon. Ang Ginoo makahatag sang ato mga gikinanglan alang diya sa Ginoo. Alang diya kanato. That is why sa New Testament pirmi kita ginapahinumduman ng Matthew chapter 6 verse 33, ingon niya na diya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na itulo ka butang nga gusto sa Ginoo nga buhaton nato diya. Duha ka butang nga gusto nato buhaton nato diya. Number one is unahon nato pagpangita ang Dios. Ang atong relasyon ngadto sa Dios, ang maunang number one nga ato nga unahon sa pagpangita. Seek first the kingdom of God. Kinanglan na kay relasyon sa Dios. Dili pwede nga nagampo ka sang amahan namo nga naa sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan nga dili siya nimo amahan. So kinanglan makigrelasyon ka una diya sa Dios og makaingon ka amahan namo nga naa sa mga langit. Ikaduha, ingon niya na diya sa may Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and then ikaduha nga ang ngayan nato buhaton nga gusto sa Ginoo nga ato buhaton, magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. And magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, and then ang last iya na sa Ginoo part.
and all these things shall be added unto you. Ang ubang mga butang ihatag sa Ginoo diya kanimo. That is why God's goodness is a source of strength. Naara sa Ginoo. Pakigrelasyon ka usa diya sa Dios. Sa kabayunta nga karong gabi makahatag ini sang mga dugang nga kahibalo diya sa atong sa atong padayon nga pag-alagad sa Ginoo. So manang ako ra gyud panghinaot karong gabi nga natay mga makatunan gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo. Usa na lang ako karon kay tungod na sa atong time is practical applications. Usa practical applications, trust in God's provisions. That is a very practical sa ato. Saligi ang Dios ang provision sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo. Ma'am Malo, salamat sa imong pag-uban permi. Good evening dia sa imo ha. Practical application, trust in God's provision, recognize God's blessings. Mao na ato inumduman permi. I-apply na to sa ato nga kasing-kasing. Saligi ang pagtaba ang provision sa Ginoo, and then i-recognize ang mga panalangin sa Ginoo. Tagi man pagpasalamat ang Ginoo kung gipanalanginan ka sa Ginoo, di hatagi sa pagpasalamat. So, and then usa pa, seek refuge in God. Paduol diya sa Ginoo sa may mga problem, sa may mga difficulty, mao na ingon niya dinyo. When facing difficulties, seek refuge in God's presence and trust in His protection, knowing that He is a safe haven and a source of strength. So, mauna ang karong gabi ato nga natun-an kabayunta nga makahatag kini siya sang mga dugang nga panalangin diya kanato. Salamat sa inyo gyud nga pag-uban kay kay Nining Samiliano, Nining ra akon nga gamiton kay dugay na taw lan magkita akon mga kaparintiyan. So salamat sa imong pag-uban kay Beth Samiliano. So salamat kaayo gyud sa inyo nga pagpakig-uban pod karong gabi. Ang atong topic nga gitun-an karong gabi is God's abundant goodness and blessings. Magaampo kita. Balaan og langit no nga Dios, salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga reminders nimo diya kanamo, and thank you again Father for the privilege nga manahimo nimo kaming mga imong mga anak. Pinaagi sa among pagtuo ug pagdawat kanimo nga among manuluwas, gihatagan nimo kami Ginoo sa katungod nga mahimong imong mga anak. Kani salamat sa kaayo nimo, and then mga blessings nga giandam nimo diya kanamo. Tabangi kami karong gabi mga friends nako Ginoo, ikaw gyud magtabang. Tagi sila Ginoo kalinaw bisan pa sa ilang pagpahulay karong gabi prepare sila Ginoo sa ilang mga trabaho bisan pa ugma. Especially Ginoo sa ilang po mga pagsimba diya kanimo sa espiritu kamaturan. Dalaygon ka karong gabi kang Kristo Jesus nga manluluwas sa amo gitugyan ang tanan. Amen.